so good day everyone. So my name is Silene Uba, BSIT 3C. So my topic is chapter 3, lesson 3 is less stress, more care. Okay, so what is stress? So pag sinasabi natin stress, so ang stress ay normal na tugon ng katawan kapag may bigat na gawain, problema, o sitwasyon na mahirap kontrolin. So, nagiging alerto ang isip at katawan dahil sinusubukan nitong harapin ang hamon. So, bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay at hindi maiwasan. So, next is two types of stress. So, meron tayong dalawa. Eustress and distress. So, ito ang uri ng stress na nakabubuti dahil nagbibigay ito ng sigla, focus, at motibasyon para mas galingan ang ginagawa. So, panandalian lang ito. At kadalasan, may magandang resulta. So, next is distress na negative stress. So, ito naman ang nakakasamang stress dahil nagdudulot ito ng paghihina ng katawan at isip. So, kapag tumagal, is maaari itong makaapekto sa kalusugan, pag-aaral, at relasyon sa iba. So, example na lang is financial difficulties. Then, next example is conflict with classmates. So, yan yung mga negative stress or distress na tinatawag. So, next is a general adaptation syndromes or GAS, in short GAS. Okay, so mayroon tayong tatlo. Alarm stage, resistance stage, and exhaustion stage. Okay? So, pag sinasabi nating alarm stage is so, sa unang reaksyon ng katawan, biglang tumataas ang tibok ng puso at bilis ng paghinga. So, naghahanda ang katawan na lumaban o umiwas sa panganib. So, next is resistance stage. Itong resistance stage is kapag tuloy-tuloy ang stress, is sinusubukan ng katawan na mag-adjust para makayanan ito. So, kahit pagod na, patuloy pa rin sa paggawa pero unti-unting nauubos ang lakas. So, example is working overtime for several days. Yan. Then, caring for a sick family member while still attending school. So, yun. So, yun yung mga example ng resistance stage. So, next is exhaustion stage. So, pag sinasabi naman nating exhaustion stage, so, kapag sobra na ang stress at walang pahinga, is nauubos ang enerhiya ng katawan. So, nagiging sobrang pagod, so madaling magkasakit, at hirap mag-concentrate. So, example is always worrying about money. So, siyempre is feeling drained. So, yan yung mga example ng exhaustion. Okay, next is flight or flight response. So, pag sinasabi natin fight or flight response is kapag may biglang panganib ay naglalabas ang utak ng adrenaline para maging alerto ang katawan. So, dahil dito, handa kang lumaban o mabilis na umiwas kahit hindi mo ito iniisip. So, example na lang is loud thunder. So, syempre, you cover your ears and hide. So, yan yung example ng fight or flight response. So, next is role of the brain in stress. So, kapag sinasabi naman natin role of the brain in stress, so, ang amygdala ang unang nakakita ng panganib. So, kapag may threat, so agad nitong ipinapagana ang
hypothalamus para ihanda ang katawan. Pinapabilis ang tibok ng puso, paghinga, at paglabas ng hormones. So, example nito is seeing a shadow in the dark. So, syempre, you feel scared. So, this is example of role of the brain in stress. So, next is sympathetic versus parasympathetic system. So, pag sinasabi nating sympathetic nervous system or natawag na so, ito ang sistema na nagpapabilis ng galaw ng katawan kapag may stress. So, tumataas ang tibok ng puso, bilis ng paghinga at pawis para maging handa sa action. So, example is shaking hands, then rapid breathing. So, yun yung mga example ng sympathetic nervous system. So, next is parasympathetic nervous system or break. So, ito naman ang nagbabalik ng katawan sa normal matapos ang stress. So, pinakalma nito ang paghinga, pinababa ang tibok ng puso at pinaparelax ang muscles. So, next is hormones of stress or tinatawag natin adrenaline and cortisol. So, adrenaline is, so ito yung hormone na nagbibigay ng biglang lakas at alertness para makakilos agad sa oras ng stress. So, example na lang is running fast when chased. Example, escaping from a dangerous situation. So, next is cortisol. So, pag sinasabi natin cortisol is kapag matagal ang stress. So, tumataas ang cortisol. So, nakakatulong ito sa panandaliang stress. Pero, kapag sobra is nagdudulot ng pagod, hirap sa tulog at pagbabago sa timbang. Next is chronic stress. So, kapag sinasabi natin chronic stress, so ito yung uri ng stress na tuloy-tuloy, araw-araw. So, dahil palaging aktibong stress response is nawawala ang balanse ng hormone. So, humihina ang immune system mo. So, at lumalabas ang iba't ibang problema sa kalusugan. So, example na lang is financial difficulty. The next example is ongoing health issues. So, next is stress disease. So, pag sinasabi naman nating stress disease is kapag paulit-ulit at matagalang stress is humihina ang katawan at nagiging mas madali itong tamaan ng sakit. So, tumataas ang posibilidad ng mga lifestyle disease is tulad ng sakit sa puso at hypertension. So, next is self-care. Okay, so pag sinasabi natin self-care is so, ang self-care ay paraan ng pag-aalaga sa sarili para manatiling malusog sa isip, katawan, at damdamin. So, mahalaga ito para maiwasan ang sobrang pagod at mapanatili ang balanse sa buhay. So, good day everyone, my name is Catherine Picanuela and today we are going to discuss the techniques to counter this chronic stress and the cultural dimensions of stress and coping. So first, we're going to discuss the techniques on how we are going to counter or kung paano nga ba natin i-avoid yung chronic stress. So first, we have relaxation techniques. So for example, deep breathing. So kung feel mo parang nag-iisip ka naman ng kung ano-ano or nag-overthink ka, all you have to do is inhale and exhale. Next naman is meditation. Kung feeling mo nawawala ka sa focus, need mong mag-focus sa kung ano yung naiisip mo or avoid the negative thoughts. Next naman is muscle relaxation. So next is physical activities. So kung feel mo is nasi-stress ka or dami mo iniisip, mag-isip na activities na feel mo is parang mababawasan. So, like for example, jogging, walking with your friends, maglaro ng basketball kasama yung mga tropa mo, classmates mo, then mag-join ng mga Zumba, magsayaw-sayaw, or mag-exercise. So, next is time management.
So, kapag busy person ka or estudyante ka, need mo talagang iset yung time mo sa kung kailan mo gagawin yung mga task mo, kailan mo gagawin yung mga bagay na dapat mong unahin o dapat mong gawin. So, like for example, you're a student. So, need mong gumawa ng study schedule para yung mga task or mga requirements mo is hindi matatambak and anytime So, next is healthy lifestyle. So, if gusto mo ng maayos or healthy na pangangatawan, of course, need mong matulog ng 7 to 8 hours. Uminom ng 8 glasses of water. Then, syempre, avoid na yung mga bisyo. Like, for example, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Then, of course, iwasan din yung pagpupuyat and sobrang paggamit ng cellphone. So, next is social support. Ito yung paghingi ng tulong or advices sa ibang tao. Like, for example, sa pamilya mo or sa kaibigan mo kapag feel mo hindi na kaya or need mo na talaga ng support ng ibang tao. So, mas nakakabawas ng stress kapag nailabas mo lahat ng mga hinanakit mo or mga gusto mo sabihin na hindi mo masabi sa tao. Next is cognitive strategies. So, minsan, hindi naman tayo comfortable na magkwento sa ibang tao, kahit sa family or friends natin. So, sa ganyan situation, much better na mag-positive self-talk ka. So, kausapin mo yung sarili mo, i-motivate mo yung sarili mo. So, pwede rin magbasa ka ng mga motivational quotes or manood ng mga motivational quotes. Like, for example, mga Bible verses na kailangan mo rin isipin or gawin yung mga bagay na kung sa tingin mo is makakagaan ng loob mo. Then, identifying negative thoughts, then pagpalit sa mga realistic thoughts. So, last is professional help. So, kung hindi mo na talaga kaya or hindi na kayang i-handle yung mga naiisip mo or yung stress mo, so, pwede ka nang magpatingin or magpa-check up sa experts like psychologists. So, next is we are going to discuss the cultural dimensions of stress and coping. So, it explains that how our cultures shapes what stresses us and how we're going to deal with those stress. So, mayroon kasing culture na parang hirap silang mag-open up sa family nila or sa ibang tao. So, imbis na mag-open up, is kinikip nila yun sa sarili nila. Like, for example, Filipino culture. So, parang meron kasing sa atin na meron talagang family or member ng family na ayaw makipag-open up sa family member nila. So, imbis na mag-open up, is they keep it to themselves. So, ninilihim na lang nila sa sarili nila kasi ganun nga, nahihiya or sadyang hindi lang talaga nakasanayan na mag-open up. So, in Filipino culture, parang normal na sa atin na parang humingi ng tulong sa family, like advices, financial. So, kapag may mga problema tayo is, unang natin may isip is family or sa family unang lalapit. In Asian culture, like Korea and Japan, so hindi sila mahiling mag-open up or sinasarili nila yung kanyang problems. That is why mas mataas yung kanilang internal stress and mas maraming nagpapakamatay or suicide. So, Western culture naman is kapag nagkakaproblema sila is parang gumagawa kaagad sila ng solusyon or naghahanap talaga sila kaagad ng solusyon how they're going to solve their problems or stress compared to other culture like Asian na hanggat kaya nilang i-handle yung stress or nasa mindset na nila na parang ayaw nila maging pabigat, that is why na parang kinikip nila yung mga problema nila. Cultural beliefs. So, merong culture na parang kapag stress sila or kapag may problema sila is yung tanging solusyon nila is pumupunta sa simbahan or nagpe-pray. Like, parang nakasanayan ng Filipino culture na sa ganong situation is simbahan talaga or pupunta ng church. Have a good day everyone. I am Barbishin Panagiton and I report all about self-care therapy. So, alam mo ba na may positibong paraan para labanan ng stress? Ito ay tinatawag na self-care therapy. At may isang professor na ang pangalan ay Nancy Apperson of Northern Illinois University
na nag-provide ng steps for self-care therapy. Ano nga ba ang unang hakbang? Una ay ang stop, breath, and tell yourself. Kapag may nangyayari na hindi naasahan o may crisis, ang unang bagay na dapat gawin ay huminto muna, huminga ng malalim at sabihin sa sarili na mahirap ito pero makakaya ko ito isa-isa lang. Huwag tingnan lahat ng kailangan gawin, ay baka ma-overwhelm ka. Isulat lamang ang mga unang hakbang at tumutok sa isa at bawat isa. Parang paglalakad lang. Hindi kailangan natin yung tingnan yung dolo. Tingnan lang natin yung hakbang na nasa harap. Next is acknowledgement to yourself what you are feeling. Kailangan kilalanin kung ano yung nararamdaman. Walang masama o mali sa anumang emosyon. Kailangan bigyan ng pangalan yung damdamin tulad ng kalungkutan o galit. Parang nababawasan yung kawalan ng kontrol. Pwede kang umiyak o magalit, pero tandaan, huwag saktan ang sarili o ang ibang tao. Hindi bumagsak, nagluluksa lang o nagagalit ka lang. Next is find someone who listen and is accepting. So, hanapin yung taong makinig ng walang hinihinging payo. So, hindi kailangan ng gawin mo yung ito, gawin mong ganyan. So, kailangan lang ng taong makarinig ng kwento. Kapag binahagi yung mga nangyari, unti-unting natanggap yung bagong katotohanan, parang binubuksan lang yung isang kahon na puno ng sama ng loob. At kapag nakikinig yung iba, unti-unting mawawala yung bigat ng galit mo. Then is maintain your normal routine as much as possible. Kahit may problema, subukang panatilihin yung karaniwang gawain tulad ng pagbihis ng maayos, pagkain ng mga almusal o pagpunta sa paralan. Yung mga simpleng desisyon na ito ay nagbibigay ng pakiramdam na may kontrol pa at huwag gumawa ng malaking desisyon habang nasa stress, baka pagsisiyan pagkatapos. Dahil nga wala ka sa sarili mong pag-iisip at hindi mo nakokontrol pa yung sarili mo. Next is allow plenty of time for a task. So, huwag asahan na maging kasing mabilis tulad ng dating habang nasa stress. So, bigyan ng sapat na oras ang bawat gawain at tanggapin kung ano ang kaya ngayon. Alam mo na hindi ito matagal, parang kapag may sakit hindi kailangan tapusin lahat ng gawin agad. Pwede itong gawin ng dahan-dahan. Next is take good care of yourself and we have a need to remember. First is get enough rest and sleep. So, kailangan natin ng 6 hanggang 9 na oras ng tulog araw-araw. Malamang na tayo po yung more than 9. Doon kasi, ito ang panahon na bumabawi at nagpapatibay ang katawan natin. Kung hirap kang matulog, tahimik na musika at pagpapakalma ng katawan mula sa ulo hanggang paa ang makakatulong. Next is eat regularly and make a healthy choices. So, kumain tayo ng regular na ng almusal. Kapag tinatanggihan natin ito, magkaroon tayo ng pagod, pagbabago ng mood at hirap sa pag-iisip. Pumili ng malusog na pagkain na hindi puro asukal para mapanatili ang tamang asukal sa dugo, lakas at pag-iisip. Next is know your limit and when need it, let go. So, alamin natin kung ano lang ang kaya nating kontrolin. Kung may problema na hindi natin maayos, kailangan nating tanggapin ito. Maaring tumulong ang mantra na it is what it is. Kailangan ko lang tanggapin kung kailangan nating bitawan or isulat natin sa journal. Para sa mga bagay na kaya nating baguhin, tandaan na kailangan ito ng oras. Next is identify or create your nurturing place in your home. So, gumawa tayo ng lugar sa bahay na makapagpagaan ng loob. Pwede itong mga rocking chair, magandang tanawin o tahimik na musika. Ang 20 minutong pagpapahinga doon ay nagpapababa ng sakit sa katawan at kaba. Parang yakap sa sarili. Next is practice relaxation and meditation. So, pumunta tayo sa ating mga tahanang lugar at subukan ang meditation o guided relaxation. Ito ay nagpapahinga ng isip at katawan mula sa stress. Maaari rin tayong mag-mental vacation kahit saan. Isipin natin nasa paborito nating lugar kahit nasa gitna tayo ng gulo. Next is tumakas muna tayo paminsan-minsan sa lahat ng gawain at stress. Magbasa ng aklat, manood ng pelikula o mag-short trip. Ito ay pagpapahinga ng isip at nagbabalik ng lakas natin.
For example, hang out with your friends, pumunta sa mga magagandang lugar. Yun lang po. Thank you everyone. Good day, ma'am. My name is Angelica Patsugian from the SIT3C. So my topic is all about self-compassion therapy. What is self-compassion is? Self-compassion entails being warm and understanding toward ourselves. When we suffer, fail, or fell indicate rather than flagellating ourselves with self-criticism. So dito po mapasok yung kung paano natin i-emphasize sa sarili natin when we are fail and suffer. Imbis na i-criticize yung sarili natin, so there are 4. Acceptance of imperfection, acknowledging problems without judgment, reality check, and shared humanity. So when we say acceptance of imperfection, dito natin mas naintindihan natin ang hindi tayo perfect at normal lang na makaranas ng life difficulties. Kaya imbis na magalit kapag hindi natin mamit ang ideals natin, we choose to suit and nature ourselves. And the next one is acknowledging problems. Acknowledging problems without judgment. So kapag may shortcoming tayo, hindi natin kailangan husgahan ng sarili. Ang mahalaga ay i-recognize ito ng malinaw para makagawa ng step na makatulong sa atin. Then the next one is reality check. So when we say reality check, hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Pero lagi tayong may choice na maging kung sino ang gusto natin maging. Kapag dinideny o resist natin ang reality, nagkakaroon ng stress, frustration, at self-criticism. Pero kapag tanggap natin ito with benevolence or we say kabutihan or kindness, nag-generate tayo ng positive emotions na tumutulong mag-cope. So the last one is shared humanity. Self-compassion reminds us na lahat ng tao dumadaan sa challenges at failures. Dahil dito, hindi tayo magiging sobrang isolated kapag may pain. Nakikita natin na part ito na pagiging human. So, bakit nga ba importante ito? First one is nakabawas ng stress at anxiety kasi hindi masyadong harsh ang inner critic. The next one, ibibigay ng resilience, mas mabilis makabangon sa failures. The third one, nagpapalakas ng relationships kasi kapag mabait ka sa sarili mo, mas madali ring maging mabait sa iba. So the last one, nagpapataas ng overall well-being, mas balance at mas kalmado ang mindset. So that's all my report, ma'am, and thank you. Good day, everyone. Good day, ma'am. My report is all about the self-compassion therapy. So I will give the 3 example for self-compassion therapy. The first one, the soothing touch or grounding. So, paano natin gagawin tong soothing touch or grounding para ma-lift up yung sarili natin? Like, for example, place your hand over your heart. So, karamihan sa atin ginagawa ito pag may mga problema or may mga decision making. Like, we take a deep breath and remind yourself of comforting words. So, sabi na, ay, kaya ko man to, kaya ko take the risk na lang or lose the chance, diba, gaganon tayo. So, one of the example of grounding. So, number 2 is the positive self-talk or self-kindness. So, ito yung talk to yourself the way you would talk to a friend who is struggling. So, kung dito sa second example, kung kaya natin mag-advise sa iba, kung kaya natin maging mabait sa iba, so kailangan din natin maging mabait sa sarili natin. Kasi hindi ka magiging mabait sa iba kung hindi ka marunong magiging mabait sa sarili mo. Okay, the last example, the self-compassionate journaling. So, everyone's familiar naman dito sa journaling. When you say journaling, like mga diary, dati like paano nila i-comfort yung sarili nila by take down note or write down sa mga nangyari sa day nila, kung maganda ba or bad ang mga nangyari sa day nila. And instead of judging ourselves, no, mas maganda yung binaback natin sa sarili natin, like ginalift up natin ng sarili natin, like halimbawa sa isang situations, like nag-take down note ka na, nahihirapan ako doon, nahihirapan ako ngayon, but okay lang, tao lang din ako, napapagod, ganun, but I will try my best para mas gawin pa na mas hihigitan mo pa yung last na ginawa mo, like something ganun. So, that's all I can give that 3 examples of my report. Thank you.